Bahagya pa lamang na nakukulayan ni Febo ang tanang ulap sa silangan, nang kaniyang idungaw ang magandang araw, na lamig ang taglay, nang iniwagayway sa tuwid na tagdan ang bandilang taglay ng Kastilang bayang may dalawang kulay, nang sikulo naman almiranteng tunay ng Kastilang bayan, siyang magwagayway ng bandilang tangan sa dinaraanang dagat na maluwang. Ang kaniyang sasakyan ay nagdudulas lang sa dagat na kristal. Ang madlang tauhay nagnanais naman na agad dumatal sa gintong daungan. Nang siya'y madaan, siya ay dinalaw ng puno-punuang kostes na magalang. Kaya siya namang almiranteng mahal ang siyang umagaw na iyong gantihan ng may pagmamahal. Ang yaong mayabang na puno-punuan, siya'y hinandugan ng di karaniwang bahaging kinamal na gintong makapal. Noon ay gabi na't lahat ay payapa na nililimot ang pagal na pala. Niyong mga kawal na pawang naghiga, ang nagpupuyat lang ay isang binata. Makaitlong yaong kakilakilabot na katahimikay mag-anyayang antok, na makaitluring wala man ni pagod, na inuugitan ang lunday sa agos. Sa huli na hapo at kaniyang iniwan ay ang pagpatnugot sa wing kapalaran sa hindi bihasang ibang mga kamay, 10 sa Kastilyang dangal at pangalan. At sa gayon yaong along umuungol ay tumunog, at ang daong sa mababaw na dagatan ay sumugod. Nagising si Kulon sa paulit-ulit na hampas ng alon, at siya'y nagtindig sa kunay, nakita't sumigaw na pilit. Mga tao niya'y kumaba ang dibdib. Anong kahulugan? Ang ingay, ang tinig. Saan man madakoy pilit naririnig. Patuloy ang daong sa mababang tubig. Lahat ay kalabang parang panaginip. Tangi lang si kulong-kulog ang kawangis sa gitna ng gayong gabing nagsusungit, at siya'y sumigaw. Ibaba sa tubig ang sabing, ang boses ay di man nanginig, iyang bote nating matunog ang tinig. Nag-utos. Madaling napuno ang lunday ng taong nawala pati kahihiyan. Sa nasang tumakas, at siya na lamang ang nagpapasigla. Siya'y nag-aantay at lumalaban pa sa kamatayan man. Wala nang mangyari sa punyagit agham ng laban sa ngit-ngit ng dagat na hibang. Wala ring mangyari sa mahinang laban sa lakas ng bayo na makamamatay. Kilala ni Kulon ang di kakayahan. Naririto kami. Narinig noon din ang tunog ng sigaw ng tagumpay man din, at ang sa tambuling may palalong higing. Ito'y si Vicente Yañez, ang pangalan, na siyang dumusta sa mga karwagan ng ibang kasama't kaniyang inutusan. Ang kaniyang kakamping si Kuloy tulungan ng lubos na kaya't buong katapangan. Samantalang nooy nangagpapasukan ang hampas ng alon sa kaniyang sasakyan, na lubhang mahina't lulubog na lamang. Kamatayan pati parang nagbabala sa daong na nooy waring ginigiba. Iligtas ang kasamahan ang kay Kulong inaagaw. Malungkot na tinitingnan ang palubog na sasakyan. Ayaw niyang yaoy iwan.
at buntong hininga lamang ang kaniyang nabibitawan. Katulad ng tupang mahal kung siya nang nawawalan. Malungkot na minamasdan ang wala ng taong lulan. Nag-iisa't walang abay si Cristobal na naiwan. Ang tinging may kalumbayan, sa mata ay nalarawan. May kahapisa't luhaang sa sakit ay sumusungaw. Paalam na o sasakyan, paalam na minamahal, na naglayag sa dagatan mula sa Iberyang banal. Sa lahat ng naligtasang maraming kapahamakan, na buo mong katapangan sa utos ko'y sinubuan. Ay, tighawin mo man lamang ang sakit kong dinaramdam. Hapis kitang tinitingnan at ang labi mong naiwan. Ngayon, kung aking pagmasdan, nagbubuntong hininga lang ang puso kong nagdaramdam. Para nang may lasong, hingay nilanta ang iyong ganda. Ikaw kaya nang yumaong mga araw ko ang daong, na nagpamalas ng tapang at sapagkat inaampon ng dakilang Panginoon sa masungit na panahon. Paano akong babalik pa sa lupa ko kung di dala ang bapor kong Santa Maria? Tapat at may awang langit. Paano kong isusulit ang lupain kong nasapit kung sa alon na naligpit ang daong kong iniibig? Ganyan nga ang sabi ni Kulot, iniwan na nagmamadali ang kanyang sasakyan. Buntong hininga lang ang piping pahayag na daing na tunay. Samantalang pawang mapait na luha ang sa mga matay naging bukal yata. Sawing palad ng lumipas ay pahatid na magilas ang malungkot na pahayag kay Juan Kanagaring Pantas, at ang kanyang pagkaharap ay nagtamo ng palakpak at inyong puno-punuan. Ay iba't ibang laruan na pawang nakalilibang ang nilalang. Kaya si Cristobal naman, nang marinig ang hiyawat kasayahan ay tapos ng matuturan. At sa kanyang kawal noon di nag-utos na iparinig lang ang kanyang putok. Ang puno-punuan, lahat na'y natakot nang marinig nila ang lakas ng tunog. At tinungo nila yaong kagubatang di pa napapasok ninumang nilalang. Samantalang tulig nilang minamasdan ang napakaraming mga kagamitan. Sa tunog ng kanyon na kinagulatan, ang lahat ay parang nawalan ng malay sa takot na silang lahat ay mamatay. Nang di makatakas, nasubsob na lamang at ang ibang Indio na may nagtakbuhan. Ang mga Kastila'y itinudla naman ang kanilang panang, gayon din ang inam. Nagtanim sa dibdib ng gayong tauhan ng piping paghanga, takot at ligamgam. Makaraan iyon naman ay patalim ang siyang ginamit sa kunway taimtim na pakikihamok na hinangaan din. Samantalang yaong Indyong nangahaling na pumapalakpak ay di nagmamaliw. Pagkaraan niyong madlang kaguluhan, inihanda naman niyong almirante ang kanyang paglisan. At sa pulong iyan ay kanyang iniwan ang maraming bilang ng nasasakupan. Muog ang nahirang na pangkaligtasan sa parang bakuran na kanyang tahanan, at iniwagayway sa gayong kanlungan ang bandilang hirang ng Kakastilaan.